Una sa lahat, Oh my God! nagpambuno sa Senado, Interior Secretary John Vic Remulla. Tinulak daw sina Senators Pia Cayetano at Robin Padilla. I didn't have anybody to conduct and block them alone. Habang si Padilla nakapasok pa rin sa plenaryo. At pagkatapos, nagawa pang umattend sa event ng kanyang pelikula, sabay banat na Hindi ako bad boy sa politika. Ako'y very good boy sa politika. ang buong detalye kung din yan, abangan mamaya. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline tonight. Matapos ang 3 araw na boycott, ilang miyembro ng Cayetano Bloc nag-comeback sa Senado at may pasabog. 2 miyembro ng Gatchalian Bloc, ilang House Prosecutor sa impeachment ni VP Sara, pati na ang ICC, tumanggap daw ng mali-maletang pera. 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico imbitado sa flood control hearing ni Senator Erwin Tulfo. Dating Senador Antonio Trillanes IV na inakusang nanuhol sa ICC, kakasuhan sina Senators Rodante Marcoleta at Alan Peter Cayetano. Mag-asawang Diskaya na itinuturing na big fish sa flood control scandal, sinampahan na naman ang kasong malversation at graft. At title ng kanta ni Maki na Kahel na Langit, dinog show at ginawang Charmaine na Langit. Nagkatulakan sa Senado sina Senator Robin Padilla at Interior Secretary John Vic Remulla. Kasunod yan ang muling pagtapak sa Senado ng ilang nag-boycott na miyembro ng Cayetano Bloc. Narito ang aking report. Nakapasok yung mga Philippine Marines na kasama sa guests sa Law for the Blue Ribbon Committee at isinama sila ni Senator Pia Cayetano. Nagkatulakan sina Senator Robin Padilla at Interior Secretary John Vic Remulla sa first floor ng Senado. Oh my God! Senator, at dito siya, Secretary John Vic Remulla at pinipigil siya Senator Robin Padilla. Oh my God! Maya-maya, nagtakbuhan naman papuntang second floor sa plenaryo si Senator Pia Cayetano at ang kasama niyang 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico para sa gagawing pagdinig tungkol sa flood control scandal. Kasama ko si Senator Robin Padilla. Sir, what's happening? Oh my God! Sir. Thank you, sir. Ang eksenang yan, nangyari ilang minuto makalipas ang press conference ni Senator Win Gatchalian na siyang inihalal na acting Senate President ng umano'y bagong mayorya. Sabi niya, walang pagdinig ngayon. No? There's no hearing today. Yan ang announcement ng Blue Ribbon Chair na si Senator Erwin Tulfo. giit din ni Gatchalian, walang gagawing pagpapadlock sa session hall. Hindi ako mahilig sa mga padlock. No? Basta sundan lang yung protocol. So, ibig sabihin, may mga protocols tayo for security. Si Senator Gatchalian ang unang nagpatawag kay Interior Secretary Remulla bilang preventive action sa seguridad ng Senado. Si Gatchalian din ang nagsabing hindi papasukin ang resource persons dahil wala namang hearing alinsunod sa bagong liderato ng Blue Ribbon Committee. Kung walang hearing, di walang resource person. That's under the security policy. Kaya itinanggi ni Remulla na hinarang niya at nanulak siya kina Senators Pia Cayetano at Robin Padilla. Hindi nga, palabas na lang ako, di ba? Opo. I didn't have anybody to do. Palabas na ako eh. Just checked up, tapos bigla na lang a whole gang went up on. I didn't have any security with me, nothing. So it was I was trying to block, I could not block them alone. Matapos kasi ang 3 araw na no-show sa plenaryo, nagpakita sina Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, Amy Marcos at Loren Legarda para sa pagdinig ng flood control scandal. Pero kapansin-pansin naman na hindi dumalo sina Senators Mark Villar, Camille Villar, Bongo at Joel Villanueva. Bago simulan ng hearing, binakbakan muna ng Cayetano Bloc ang Gatchalian Bloc. Matapos magdeklara ng quorum kahapon at italaga si Gatchalian bilang acting Senate President at Senate President Pro Tempore, kapalit ni Legarda. Pwedeng magkaroon ng acting if in the event of resignation, hindi po ako nag-resign. You need a vote of 13 to remove us. Am I dead? Death. I don't think I'm dead. Buhay pa po si Senator Legarda, hindi pa po siya pinapalitan. Kaya hindi po pwedeng magkaroon ng another Senate President Pro Temp. I am not AI, I'm alive.
and I'm present. Ako po'y nandito bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 man and women na Senado kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi nga AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos at hindi nag-resign. Nakatanggap din daw ng mali-malitang pera sa flood control scandal sina Senator Erwin Tulfo at Tito Soto. Pati raw mga taga-International Criminal Court, meron din daw. Pumalag naman dyan ng mga senador na tinawag na illegal ang pagdinig. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Tinuloy pa rin ng grupo ni na Senator Alan Peter Cayetano ang sarili nilang flood control investigation sa kanilang Blue Ribbon Subcommittee. Dito humarap ang 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico at ilan pang personalidad ang kanilang pinangalanan na nakatanggap umano ng mali-malitang pera sa kanila. Kabilang na si Senator Tito Soto. Nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. Ayon pa sa ex-Marines, tig 40 hanggang 70 million pesos daw ang idineliver nila kay Soto noong 2024 bago ang kampanya sa eleksyon. At iniabot daw nila ito sa isang mark na dating aide raw ng senador. Paanong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large? Ang large usually ang laman ay... 40 to 70 po. So ilan ang dineliver? 40 to 70 po yung... So isang po. maleta lang? 5 po, 5. 5 maleta na tig 40? Yes, Your Honor. Yeah. Bukod kay Soto, kasama na rin daw sa nakatanggap ng mali-malitang pera si Senator Erwin Tulfo. Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Pero itinanggi kaagad yan ni na Tulfo at Soto. Sa isang pahayag, napa-OMG na lang si Soto. Hindi raw siya senador noong 2022 hanggang 2025. At yung binanggit na mark ay namatay na raw noon pang 2015. Hirit tuloy ni Soto, ano ba? Banat naman ni Senator Erwin, kasinungalingan at ang gulo raw ng salaysay ng mga umano'y bagman. Definitely, it's a lie, a blatant lie. Kasi nga, hindi lang masagot anong purpose pa. Saan nang galing yung sinasabi nila 1, 2, 3, 4, 5, whatever the maleta is. Kung sabihin nila, di ba, flood control, supposedly, flood control hearing daw yun. Eh wala naman akong flood control, balik-balik tayo nila. Tingnan nila yung GAA from 2022 hanggang 25, wala ako. Tingin pa ni Tulfo, illegal ang hearing ni na Cayetano. It's a sham hearing. Hindi naman recorded yun dahil illegal, di ba? Sa gitna naman ng hearing, lumutang ang naunang affidavit ng 18 witnesses kung saan idinawit din nila sa mga nakatanggap ng mali-malitang pera sina Senator Loren Legarda at Mark Villar na nooy DPWH Secretary. Pero hindi nabanggit sa pagdinig ngayon sina Villar at Legarda na bahagi ng majority block ni Cayetano. Nang tanungin dyan si Senator Alan, sa original affidavit ng mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. But that's the problem with the Tulfos. Sasabihin nila, humarap ka, etc. Di sana humarap siya kanina. Di ba? Yung 18, harapin niya sa susunod na hearing. Bakit ako magtatanong nun? Hindi ko naman nabasa yung unang affidavit. kasama rin sa mga muling nabanggit na pinagdalhan umano ng maleta sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pero dati na itong nabanggit at itinanggi na rin yan ni na PBBM at Romualdez. Naungkat din ang sinabi nila noon na pati mga kinatawan ng International Criminal Court nakatanggap din daw ng maleta nung dumating sila sa Pilipinas noong 2023. Nag-advise po si boss magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Bibili kayo ng US dollar? Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. Nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusitani,
si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner. Pati si dating Senador Antonio Trillanes nakatanggap nga rin daw ng paper bag at maleta sa headquarters ng Magdalo sa Quezon City 2 linggo bago dumating ang mga taga-ICC. Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman ng poses. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon. And then pangalawa? Tapos yung pangalawa po, 6 na po na maleta. Pero itinanggihan ni Trillanes. Hindi po totoo yan. Talagang absurd yan. Hindi mo maisip kung paano gagawin yan. Wala po akong tinanggap na pera mula kay saldi ko para sa ICC. Dahil dyan, muli raw niyang irereklamo ng cyber libel ang 18 witnesses. Isasama na rin daw niya sina Senator Cayetano at Marcoleta. Isasama ko na pati si Marcoleta at si Alan Cayetano dun sa libel case na ipafile ko. Kasi hindi naman legitimate na na hearing, kaya liable din sila. Ang NBI naman nakakuha ng impormasyon mula sa kaanak ng isa sa sinasabing 18 bagmen. Nakatanggap daw ng tigli 5 milyong pisong suhol ng mga sundalo para mag-testify bilang bagman ni Ko. Pero may hamon dyan si Cayetano. Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon. Sagot naman dyan ni Matibag, hihintayin niya ang sabina ng Senado. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Atat na atat daw na maging majority, kaya nanggugulo na lang ang grupo ni Senator Sherwin Gatchalian. Ayon yan kay Senator Alan Peter Cayetano. Sa kabila ng mga banat, handa raw makipag-usap ang kampo ni Cayetano sa Gatchalian Block. Narito ang aking report. Kahit itinuloy ang flood control probe, walang Senate Secretariat o stenographer na present kaya hindi documented ang kanilang pagdinig. Hindi nga ito naka-livestream sa official social media pages ng Senate of the Philippines. Bago kasi yan, unang nagmemo si Senator Win Gatchalian na work from home ang Senate employees. Yan ay kahit pa may memo rin si Senator Alan Cayetano na tuloy ang nakaschedule na hearing. Kaya ang Cayetano Block nanawagan na pumasok ang mga Senate staff. Nanindigan din si Senator Alan Peter Cayetano na siya ang leader ng Senado. Kaya dapat daw na magdesisyon ng mga empleyado kung sino ang susundin. Sino ba nanggugulo, kami o sila? Sino legitimately elected Senate President? Nasa harap niyo. So dapat ako sundin. Pero hindi ko pine-pressure yung mga empleyado. Sila Senator Win ang nanggugulo dahil atat na sila ang maging majority at Senate President. So kung ayaw nyo ng gulo, huwag kayong manggulo. Pero nitong umaga, naglabas ulit ng memo si Senator Gatchalian. Pinaikli ang work hours ngayong araw. Matapos ng hearing, nagpapresko naman si Cayetano. Giit niya, handa naman siyang makipag-usap sa Gatchalian Block. Pero patutsyada niya, kung gusto niya makipag-meeting, ayusin nila, mag-meeting kaming dalawa sa Office of the Senate President. Di ba nandito naman kami ngayon, alam niya naman may hearing. Ang mahirap yung panay media, I wanna reach out, etc. Pero pagkausap yung mga miyembro namin, wala kayong kaso kapag sumama kayo sa amin. I mean, let's be honest with the media. Hindi yung pang-media, we're willing to talk. Diba? Pero pagkausap yung mga miyembro namin, I'm not talking to Win, I'm talking to all of them in general. Gusto nyo kaming kausapin, trinethreaten nyo kami, ini-intimidate nyo kami. Gagawin nyo illegal kahapon, tapos sabihin nyo, willing kayo makipag-usap ka, aminin mo, hindi ka naman Senate President pro tempore at hindi ka acting Senate President. muli ring iginiit ni Cayetano na hindi naman siya binigyan ng chance ng Gatchalian Block habang siya ang nasa pwesto. They never gave us a chance. From the day we took over, do you know that until today, kahit kahapon never sila nagbasa ng members nila sa kahit anong committee. So paano nila sasabihin gusto nila magtrabaho na? Hindi nila binabasa kahit membership. Tapos sila ang gusto magtrabaho. They want power, not work. Una nang sinabi ni Gatchalian na handa silang makipag-usap sa Cayetano Block. Pero nanindigan din ito na may quorum sa plenaryo sa bisa ng 12 senador na present kahapon. Dahil dyan, kasamang nabakante daw ang posisyon ng Senate President. Gayunman, sabi ni Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President, kaya niyang gampanan ang lahat ng trabaho ng Pangulo ng Senado. Sorry, hindi naman sa minamaliit yung acting, pero kamusta yung Senate work with just an acting Senate President and not a real Senate President, sir? Well, that is in the rules, Kasi ang rules natin,
very clear kung may mga ganitong situation, dapat tumatakbo pa rin yung Senate. No? So that's why they appointed an acting Senate President, no? Para takbo pa rin lahat. Lahat pa rin ay gumagana. No? So that's the essence of why we have that rule. Dahil may mga panukalang batas na hindi natalakay ang Senado nang hindi sila magkaroon ng sesyon nitong mga nakaraang araw, naghahanda raw sila Senator Win Gatchalian sakaling magkaroon ng special session. Gayunpaman, kakausapin daw muna nila ang mga taga-kamara para mabalangkas ang mga pinakaimportanteng bills na dapat mapag-usapan sakaling magpatawag nga ang Pangulo ng special session. Hindi rin daw nawawala ang posibilidad na kung magkaroon ng special session ay makapaghalal na sila ng bagong Senate President. Sir, hanggang kailan po kayo acting SP? May usapan po ba na, kunyari sa special session, sir, magkaroon na kayo ng 13, maging SP ka na, ganon, sir? Possible yan. Possible yan kung magkakaroon ng 13. Na kailan, sir, mangyayari? Hindi pa When the natin special alam. session opens, it's possible that, ano yun, sir? Sorry po. Kung may 13, no, pwede sa special session yan, for sure. No, but wala pa tayong pinag-uusapan pa all of these things. At kaugnay ng mga pangyayari ngayon sa Senado, kausap po natin ngayon si si Dean Ralph Sarmiento, Constitutional Law Professor ng University of St. La Salle sa Bacolod City. Magandang gabi po. Go ahead, Bok. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyo, Attorney. Thank you for joining us, sir. Sir, let me start with this. I watched with interest yung inyong video sa Facebook, and tell me if I'm getting this right, where I understand what you were saying was, sapat naman yung quorum of 12 sila ngayon, dun sa majority, para mag-transact ng Senate business. Pero apparently, hindi sapat yung quorum of 12 para magpalit ng liderato. Mga opisyal ng Senado. Tama po yan. We have to distinguish between two things here. Yung requirement of the quorum and then yung requirement for the election of officers of the Senate. Kasi yung for purposes of quorum, sabi ng Constitution natin, is just a simple majority of its House. And when we say majority of its House, hindi kailangan yung entire membership ng Senate. Hindi What is it can just be yung denominator nun, it can be lowered to the number na active and available and who are within the coercive jurisdiction of the Senate na pwede silang mapa-arrest in case hindi sila dumalo ng session. But with respect to the election of members of or officers of the Senate, very clear din yung constitution natin with respect to the Senate President, he has to be elected or she has to be elected by a majority of all the members of the Senate. And the rules of the Senate extended the requirement to all the officers of the Senate that they need to be elected by majority vote of all the members. So iba po yung meaning nun. Sir, kasi going by Rule 2, what you cited kanina sa inyong Facebook, Rule 2, Section 2 ng Senate Rules, yung officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. By that, I take it to mean going by Abilino versus Cuenco, that refers to yung fixed 24 senators, so that's 13 bale ang kailangan. What does that mean in terms of, for example, Senator Win Gatchalian, who was elected as pro tempore, Acting Senate President. And acting Senate President, and all the other chairpersons, the new chairpersons of the committees? Well, technically, it's just a simple mathematics, no? So it's just a simple question of whether they were voted by a majority, majority vote of all the members of the Senate. So we just have to do a simple count. Ilan ba yung members of the Senate at the present? So kung 24 yon, then it has to be majority vote of the 24. Kung 23 yon, then it has to be majority vote of the 23. So we just have to do the math in this particular case. But hi sir, this is my answer. Sundot din ako. Yung 24, isa ngayon ay kasama, I'm sorry. So kahit na nakakulong si Senator Jinggoy Estrada at wala si Senator Bato de la Rosa, do you mean to say kasama pa rin sila sa bilang dapat at 24 pa rin dapat ang pinagbasehan kahapon sa botohan? At hindi 22? For purposes of quorum po, yung question doon, are they under the coercive jurisdiction of the Senate? Like for example, in case walang quorum,
Sabi ng Constitution natin, pwede silang gamitin nila yung coercive jurisdiction to compel the attendance of the absent members. Now, in the case, for example, of Senator Jingo Estrada, now, if he is detained under the authority of the Sandigan Bayan, then that's another coordinate, co-equal branch of the government holding him in detention. So technically, hindi siya pwedeng ma-compel to attend by the Senate. So technically yun. But that is for purposes of decorum, for purposes of doing business. Pero in terms of, for purposes of election of officers of the Senate, it has to be majority vote of all the 24. So you need to determine, si Senator Jingo Estrada ba na ngayon nakadetain by virtue of the authority of the Sandigan Bayan, is he still considered to be a member of the Senate? So if he is still considered to be a member of the Senate, kaya lang hindi siya pwedeng dumalo, so counted pa rin siya kasi he is still a member of the Senate. And very clear po kasi may mga decision po din yung Supreme Court natin na nagsasabi na with respect to election, it has to be majority vote of the entire membership. And kasama pa rin po sa bilang si Senator Bato. I'm sorry. So kasama rin po dapat sa bilang si Senator Bato even if nagtatago? Well, technically po, as long as he has not been removed, his seat in the Senate has not been declared vacant by virtue of whatever circumstances he is in. But as long as he remains to be a member of the Senate, then he is still considered to be a member of the Senate and should be considered in the counting. So for example po, like previously po, hindi siya dumalo for several months and then bigla siyang dumalo in one particular day. Now, nung dumalo siya, was he a member of the Senate? Di ba? So he was a member of the Senate nung time na dumalo siya. So at any time na gusto niyang dumalo, he still counted as a member of the Senate. So for purposes of determining the entire membership, he has to be counted technically. Okay, sige. Sir, last on my part, Sir, kasi ang next big thing for the Senate, basta maalpasan itong nilalahat ng kaguluhang itong nangyayari sa kanila, ay yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. If this setup remains, nananatiling acting Senate President si Senator Win at ginigiit pa rin ni Senator Alan na Senate President siya, who will be the presiding officer? Kasi ang sinasabi na ngayon ni Senator Win Gatchalian, he will be the presiding officer. Pero yung nanumpa na presiding officer bago nag-break at nag-adjourn ay si Senator Alan Cayetano. So sino po talaga? Doon po tayo magkakagulo. Kasi po, kahit na po sinasabi ng Constitution na ganito, sinasabi ng rules na ganito, may mga political dynamics po dito na involved na pwedeng mangibabaw sa rule of law. And ultimately, it's only the Supreme Court na pwedeng magdiretso ng mga ganitong nangyayari for purposes of Go ahead, sir, pasingit lang. Very last question, sir. So, minsan may sinasabi po tayo na de jure na officer. Sir, very last question, sir. Para lang klaro kanina kasi there was a time medyo nag-freeze kayo eh. I just want to be clear here. Doon sa election ng officers ng Senado, you say do the math eh. If I were to do the math, majority vote of all its members, does that mean 13 votes are required in order to change and install new officers of the Senate? Opo. That is the requirement in letter, in text, and as well as in the intention or the spirit of the Constitution. Yung Constitution pa natin, it wants to be sure na whoever is the Senate President has the support of the majority of all the members. So that puts into question, in other words, yung existing setup ngayon. You have a new pro tempore, you have new chairman of the committees and all that. Well, technically po, debatable po ngayon yun. That's why, ultimately, the Supreme Court is the only authority that can settle this matter as the ultimate arbiter of the meaning and the interpretation of, the provisions of the Constitution. Okay. Well, sir, we appreciate your time. Salamat Pasensya po, po. medyo makulit kami, pero we wanted to understand No problem the law. po. Thank you, sir. Maganda dito po. Thank you po. Maraming salamat. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa.
Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz tonight na tayo. Hindi ako bad boy. Yan ang sagot ni Robin Padilla matapos siyang makipagtulakan kay DILG Secretary John Vic Remulla sa Senado kanina. Sinabi yan ng action star sa movie premiere ng kanyang movie na Bad Boy Free sa isang mall sa Quezon City. Paliwanag pa ng senador, friends pa rin sila ni Secretary Remulla at wala silang personal na away. Ang mahalaga raw, walang nagbuhat sa kanila ng kamay. Nangyari ang tulakan bago ang hearing ng Senate sa flood control scandal kanina. Hindi ako bad boy sa politika. Ako'y very good boy sa politika. Kaya nga ang sabi nila, lagi akong maximum tolerance. Walang bad blood. Bago na raw ang title ng kanta ni Maki, Nakahel na Langit. Shinare ni Maki sa X ang isa niya performance video ng naturang kanta. Say niya, paayos naman daw ng details dahil mali ang title. Ang bagong title, Charmaine na Langit. Biro lang naman yan. Pero kinaaliwan yan ng fans. Sa mga hindi nakakaalam, nagsimula ang Charmaine craze sa isang viral comedic skit. Sa nasabing skit, nagreklamo ang prutas na orange na parang hindi raw pinag-isipan ang pangalan nito. Kaya ang orange, nagdesisyon na tawagin na lang daw siyang Charmaine. At ang lalaking yan, bakit naglakad ng higit 4,000 kilometro? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa ating pabawang pambagood na tampok ang literal na A Walk to Remember. Isang Scottish soccer fan ang naglakad ng higit 4,800 kilometers mula Los Angeles hanggang Boston sa Amerika. Ang rason niya para panoorin ang Scotland sa World Cup at magmulat sa krisis ng men's mental health. Tandang araw na sa kanyang Tartan Trek. Kala ko Tarzan Trek. May naipon na siyang katumbas ng halos 25 million pesos para sa kanyang advocacy. Wow! Sulit na rin daw ang kanyang paltos, pagod at libo-libong hakbang dahil minsan ang tunay na diehard fan hindi lang sumisigaw ng goal kundi naglalakad pa papunta doon. Mahangin naman yung suot niya eh. Nakaskirt siya. Hindi pa nasubukan. Try mo bukas! Di pa uli lahat. Pwede. Sakto. Biyernes bukas. Try lang. Tapos mag-legol ka. Oo. Ano? Eto po ang naramdaman ko. Ganun. Pinapaalis na tayo. Kasi di ka na naman nag-extra. Ganyan-ganyan ka na naman. Ayan, gawin na naman. Yung conference mo itong pag-himay, malaking headlines. Balitaan diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Palit sa Bataan Public Service. Ako po si Mean Los Baños Aroseo. Ako na po si Edling Gao, walang iwanan, Frontline Tonight.